kalabasan na ngayon ng baho dahil eto hong si Lacson na pretending to be the most not corruptible senator, o yung talagang siya po ay hindi daw corrupt, sabi niya. Sabi niya yun, sabi niya. Kahit na ang daming issue ang lumabas sa kanya noong mga nakaraang mga taon, di ba? Nakasakatunayan, isa yan sa mga binulgar ni Faldon na kung saan na yung semento di umano ni Lacson ay yung kanyang anak ay nandaraya daw di umano sa diyan sa sa customs. Di ba kung maalala ninyo si Faldon ay dating naging custom siya ang diyan in charge. Kaya lang na siya diyan na-operate mga mandarambong diyan. Alam mo sa gobyerno kasi, eto lang explain ko lang sa inyo para sa inyong kaalaman. Kasi sa gobyerno po mga kababayan, talaga hong tad-tad po ng sindikato diyan. Lalong-lalo na po yung mga matatagal na nasa loob ng gobyernong mga opisyal o yung mga tinatawag na career officer. Talaga nga namang sila po ay naka-form na ng mga sindikato sa loob. Kung sino man ang magpapatupad ng pagbabago, ay yariin natin. Yan po talagang hindi po ako nagbibiro. Yan po ang laging madalas na nangyayari sa ating pong lipunan. Kung saan pag ikaw ay tumuwid o gumawa ng pagbabago, ano ka na, yariin ka. Okay? Ikaw ay imbentohan ng kaso at kung ano-ano. At ganyan na nangyari noon kay Faldon. Yung bata ni PRRD. At kung maalala ninyo, doon sa issue ni Faldon, kaya siya umalis na customs, ay dahil ginawan siya ng issue. At siya na mismo ang alam kong nag-resign noong time na yon. At sabi nga ni Pangulong Duterte, etong tao na ito, inalok to ng matindi. Pero never itong tumanggap ng kahit na ano. At alam nyo po, yung pagbitaw ni Pangulong Duterte ng ganun, ay malaking bagay po yun. Ibig sabihin, inassure niya na talagang si Faldon ay isang malinis na tao. Di ba? At, alam mo, maraming nagalit doon, Isa na ho dyan si Pampilo. Ay, hindi pala Pampilo. Panlito Lacson. Isa na ho siya sa mga nagalit dyan dahil alam naman natin na isa ho sa mga nagbintang o labas o nagbulgar ng issue ni Panlito Lacson ay si Faldon nun. Meron sinabi si Faldon nun na yung kanya daw anak nag-aangkat ng semento ay mababa ang deklarasyon kumpara sa tunay na amount para bumaba ang babayaran diyan sa customs. Naku, style mo bulok. Yan ang nangyayari nung panahon na di umano kasi parang ang definition nun smuggling ang datingan. Although syempre nanaig ang mga masasamang loob. Alam mo naman sa mundo na to lagi nyo lang tatandaan yan sa mundo na to there will be napakahirap po na hustisya. Justice is really unfair in this world. Kaya nga ang maganda dyan, always remember na kung hindi mo makuha ang hustisya sa mundo na ito, doon ka na lang sa langit kasi doon ang tunay na hustisya. Pero sa mundo na to talagang unfair Mantakin mo, ninakaw na lahat ng pera ng taong bayan. Tila bayani pa yung mga nagnakaw. Hindi, di ba si Marcos naman ang unang nagpalabas niyang flood control na yan. Yan ang unang detalye nila Yan ka talagang magtataka Wow, so bayani pa pala si Marcos. Ayop yan. Doon pa lang malalaman mo nang walang hustisya sa Pilipinas. Hindi talaga uso ang hustisya. At lalong-lalong hindi uso ang kahihiyan. Kaya papag-usapan natin yan. Itong mga patot sa dahan ni Lacson at ni Cayetano. Kasi kung maalala ninyo, meron tayong mga inalabas na video. Maraming salamat po pala sa mga nagla-like at susubscribe dun sa ating video kung saan na ginagawa natin yan sa parke. May parke kasi dito, malapit sa parke. Marami nagtataka, ba't daw ba wala na po ba yung studio? Ito po, nandito tayo. Pagka mga ganong lang, mga minsan nagkakape kasi ako. Minsan nagkakape-kape ako sa parke, tapos biglang naisip ko yung mga thoughts, mga tungkol sa politika. Kaya napapabidyo ako. Wag naman kayong wag kayong magalit I mean, minsan lang naman. At maganda rin naman yun para minsan pabago-bago naman ang ating background, di ba?
Para naman minsan, hindi lang still o yung picture. Katulad nito, although napakaganda nitong background dito. Ha? Itong background na ito ay talaga nga namang iginuhit, ipinuntura, ini-screenshot ni ChatGPT. Maganda ho itong background natin na ito na si Tatay Digong. Ay, anong simbolo niyan? Simbolo po niyan ay galit na galit man sa kanila, sa kay Tatay Digong, ang mga oligarch, ang mga dilawang tae, mga human utot-utot dyan, human rights, ang mga lawyers, advocate, at kung ano-ano pang human rights. Pero ang mga kabataan ay tuwang-tuwa. Yun. Alam nyo kung bakit? Ngayon nga, hindi nyo ba napapansin? Ang dami na nagsisisi. Nakakahiya ng bayan natin. Mantakin mo maglalagay sa kanilang mga damit at helmet. Meron akong nakita sa likod naman ng upuan ng isang ride-hailing taxi. Nakasulat na, "Wag mo kong patayin. Kunin mo na lang ang cellphone ko at wallet ko." Sa loob-loob ko, paano kaya kung gusto mo lang kunin yung cellphone niya at wallet niya? Sabihin mo, "Hold up to, sir. Akin na cellphone mo at wallet mo. Di kita papatayin, basta ibigay mo." Ilan na kaya cellphone na ibigay niya, no? Hindi, alam mo, katawa-tawa, pero kasi sa loob-loob ko, natatawa ako dun sa tama yung ginagawa nilang pagsulat-sulat, pero nakakatawa in a sense na, paano yun? Anyone who would try to hold up you, ang gagawin mo, basta ibibigay ko na lang, wala na akong choice, abot ko na lang ito. Di ba? Parang, ganun na ba ka-low tayo sobra? Alam mo yung nung panahon ni Pinoy, naalala nyo nun? Di ba? Ginagawa nating katatawanan yung laglag bala. Di ba? Laglag bala. Tapos kung ano-ano binabalot natin doon sa maleta, plastic, lahat na, kadena. May mga picture na lumalabas na ganun eh. Pero ngayon mas malala. Kung dati mga kagamitan lang ang pinoproteksyonan, yung baleta lang natin, ngayon hindi. Tao na, merong sticker, merong papel na nakasulat sa katawan nila at sinasabing wag niyo akong patayin dahil meron akong pamilya. If you're going to think about it, it's so funny and yet it is so sad na dumating tayo sa ganong klaseng panahon sa Pilipinas. What would the foreigners, di ba, would think about that kind of warning from our taxi driver, grab driver, TNBS driver, motorcycle taxis? Makikita nila yun. Hindi, halimbawa, ako po yung nagpunta ng Thailand at sa tindi ng traffic na wala akong choice, napipilitan talaga ako mag-angkas. Never kong ginawa sa tanan ng buhay ko mangkas kasi natatakot. Ako kasi yung tipong medyo control, ano man tawag mo doon? Hindi naman control freak, pero ako kasi, when I'm not in control, kabado ko. Pag hindi ako in control, nahihilo ko. Kaya nga ako, bibihira ako magpa-drive. Ayoko, kung pwede ko nga lang sumakay ng Grab, sabihin ko doon sa Grab driver, pwede ako na lang mag-drive, umpo ka lang sa tabi. Alam mo kung bakit? Kasi gusto ko, kontrolado ko yung mga sitwasyon, kontrolado ko, di ba? Kaya never ko talagang, lalong-lalo na umangkas. Napakadelikado nyo. Sa totoo lang sabi nga nila, di ba, pag ikaw nagmumotor, yung isang kanang paa mo o kaliwang paa mo, depende kung saan ka, sasabihin mo, para bagang nasa hukay na. Kasi nga, 2 wheels lang yan Talagang anytime, mas madaling madisgrasya ang 2 wheels kaysa sa 4 wheels. Mas lalo na yung angkas. Doon pa naman sa kanila, wala yung sandalan Yung kapitan mo, yung sa upuan lang, so nakaganyan ka lang. So pag umandar, gaganon ka. Mali. Pag umandar pala, gaganon. Pag nag-break, gaganon. Di ba? Ganon That's what you call law of inertia. Totoo, di ba? Ganon ka katindi yung pag-aangkas. Pero, alam mo, doon ko na lang na-realize, kaya pala yung mga tao doon, chillax na chillax. Kahit matraffic, nagbibigayan kasi sila doon Tapos nagse-cellphone lang silang ganun. Sa loob-loob ko, pag yan nadukot, pag yan may humablot. I mean, sabi ko nga, ay, Pilipinas lang pala yung ganun. Ay, mas matindi pa sa Pilipinas. Talagang hold up. Paparahin ka, hindi lang yung basta dadamputin. Kasi iba yung isnats i-isnats, kukunin lang bigla Iba naman yung hold up yung nakatago na, ipabibigay pa sa'yo. Di ba? Ganun kalala ang Pilipinas. Imaginin mo, paano tayo dumating sa ganung punto ng ating buhay? Alam mo kung paano? Lahat po yan,
ay kadahilan ng dalawang bagay. Droga at korupsyon. Ang droga kasi alam natin na matindi talaga tama niyan sa isang tao. Lalakas ang loob, tatapang. Pero ang isa pang mas matindi dyan ay yung mismong korupsyon. Bakit? Greed. Greed is really something na nakakamatayan. Bakit ko naman nasabing nakakamatay yan? Kasi po, pag ikaw ay greedy, talagang gagawin mo ang lahat ng bagay para ikaw po ay makapagnakaw, makapag-kim-kim ng pera to the point, pababayaan mo na yung ibang tao. Ano yung ibig sabihin? Pag ikaw nagnakaw, halimbawa, ikaw nagnakaw ng dyan sa gobyerno, una, yung sahod ng mga pulis, mababa. How are they going to survive at hindi maging tiwali? Di ba? Yung palakasan, nandyan na, sa husgado. Palakasan dahil may kapit ka, nandyan na ho lahat yan. At kaya, walang nakukuhang katarungan yung mga nasa baba. O pag walang nakuhang katarungan yun, ano mangyayari? Simple lang. Siguradong gagawa ng masama po yan. Di ba? Kaya nga alam mo mga kababayan, nakakaawa kung iisipin mo na mabuti yung nangyayari sa bayan natin. Tapos, walang aasikasuhin ng ating pamahalaan kung hindi ang impeachment ng iisang tao. Na alam naman natin, it's all, sorry for the word, pero it's all bullshit. Lahat po yan. Kasi sabi nga hindi ko matarok sa aking isipan. Nagalit kayo kay BP Sara Duterte for certain amount of tagong yaman. Kasi yan yung sinasabi nila may tagong yaman, biglang pagtaas ng yaman. Pero yung mismong hukom na humuhusga, ang daming issue pagdating sa katiwalian. Pagdating sa plunder, kaliwat kanan, I mean, the integrity of the senator judge, mismong malabo na. Di ba? Yung supposedly may plunder nga, biglang wala na. Bye-bye. Di ba?